Sapagkat kita pa rin kayo ng Diyos kahit gabi. Kaya huwag na kayong makipagtalo. Huwag na kayong magmagaling sa salita ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang panalo sa huli. Sa umpisa, ang Diyos ay panalo. Hanggang sa huli, ang Diyos pa rin ang panalo. Sapagkat walang matatalo sa Diyos. Walang taong pwedeng matalo kapag ang taong yan dala ang Diyos. Kaya kung gusto niyo ng kasiguruhan, kung gusto niyo lagi kayong panalo, sino ang dapat yung dala? At sino ang dapat yung kasama? At sino ang dapat na sumasa inyo? Si Jesus! Wala nang dapat malabo sa buhay ng tao. At kung kayo nalalabuan pa, patuloy kayong pumunta para ang liwanag na konti lamang ang inyong nakuha ay maging totoong liwanag. Buong liwanag ang makuha nyo rito. Huwag kayong magpatalo sapagkat ang Diyos ay panalo. At kung sasabihin ni Satanas, huwag kang magpapaniwala dyan, tao lang yan. Sinabi ba ng babae na siya nagsasalita? Sinabi ng babae na siya si Jesus? Sinabi ba ng babae na siya ang Diyos? Ang sabi ng babae, ang Diyos na makikipag-usap sa inyo, ang Diyos na siyang gumagamit sa kanyang katawan bilang templo ng Espiritu ng Diyos. Ibibigay ng Diyos sa inyo ang tinig ng babae. Makinig kayo, ha? Para malaman ninyo na talaga ang Espiritu ng Diyos. Makausap niyo sa ngayon. Pwedeng pakitayo. Ako na to, si Ay. Okay, kung may family problem, dali mo dito, ha? Family problem. Lahat ng solusyon ay nasa kamay ng Diyos. Okay? Ano man ang pinanggalingan mo, sa mother side mo, o sa father side mo, sa lola at lola mo, at kung ano man yung alam mo, ang Diyos ang magsusolusyon dyan. Ha? Pwede bang i-request ko sa'yo balik ka sa linggo? Something good is going to happen to you and to your family. Amen. I assure you, ang Diyos ay kumikilos ngayon sa buhay mo. Ang Diyos ay kumikilos ngayon sa buhay mo. Nililiwanagan ka ng Diyos. Pero ang kailangan ay pagpapatuloy. Okay? Pagpapatuloy sapagkat sa Satanas ay tuloy-tuloy pa rin na naghahanap ng miyembro niya. Naghahanap ng mga kasama niya sa impyerno. Huwag kayong hihinto. Narinig niyo na ngayon ang tinig ng Diyos. Tuloy-tuloy lang. Okay? Kailangan mo ang kapatiran. Narito. Ang totoo. Nadadamay sa'yo. Amen. Huwag kang magsusulo. Kung sino man ang nagdala sa'yo dito, makipag-ugnayan ka sa Kanya. Kung marami ka pang tanong, magtanong ka lang, sasagutin ka ng Diyos. Amen. Sa'yo at sa'yo, kayong dalawang magkatabi. Bilang lingkod ng Diyos, meron akong gustong sabihin. Balik kayo sa lingkod. Hindi ko galing mag-invite. Mapalad kayo, in-invite ko kayo. Hindi ko galing yan. Sapagkat sapat na sa akin ang tinig kanina. Sapat na salita ng Diyos na narinig nyo. Pero mayroong gustong ibigay sa inyong special sigal. Amen. At kayo ay tinuro ko na. Hindi ko man alam ang pangalan nyo. Sapat na yung tinuro ko ng kamay ko. Hindi ko ginanon. Tinuro ko. Lahat ng daliri ko ay binigay ko sa iyo para kayo bumalik. Minsan tinawag din ako ng Diyos. At nagtanong ako sa Diyos. Sinagot ako ng Diyos. Na-confirm ko, Holy Spirit ang dala ko. Andito ako ngayon. Marami kayo. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Amen. Special gift of discernment. Madi-discern nyo yung mangyayari. Kung babalik kayo. Hindi lang sa linggo. Continuous na pag-attend. Okay? Gift of discernment. Madi-discern nyo yung mangyayari. Okay? Lahat ng tao, mayroong gustong magkaroon ng ganyan para malaman niya yung bukas. Pero hindi ako ang mabibigay niyan, ang Holy Spirit. Amen. Okay?
kailangan ninyong namnamin muna ang salita ng Diyos bago ibigay ng Holy Spirit sa inyo yung gift na yon. Okay? Meron kayo, kaya lang sarado. Hindi nabubuksan. Ang magbubukas yan ay ang salita ng Diyos. Para po sa tatay at nanay, makinig po, makinig. Kayo po ang siyang gabay ng inyong mga anak. Ako po nanay at the same time tatay. So mahirap po as a single parent. Paano ba po miso ang maging tatay? Diba? Kamay na bakal ang tatay eh. Di po ba? So bilang babae, di ko na alam kung nanay yung tatay pa ang role ko sa anak ko. Iisa na lang kasi ako. Mahirap pa na maging nanay at tatay, matitigas na ang ulo ng mga anak. Sikapin niyo pong madala lahat ng anak niyo rito. Lahat ng anak! Ha? Paano kung busy sa trabaho? Apa, gawa po kayo ng paraan, dumulog sa Diyos na ang anak niyo matanggalan ng trabaho pag hindi. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa hanap buhay. Maliwanag po? Mayroon po kayo, sasabihin ko na, sa family ni Gilbert, kailangan pong iayos ang buhay ng isa, ha? Kayo po nakakalam niya bago umalis ang padre de pamilya, ang aligin ng tahanan. Pag-iusapan niyo po ang anak niyo na makasama niyo rito ng linggo, bayaran niyo na lang isang araw niya. Di pa naman siya matatanggal. Kailangan po maliwanagan siya ang salita ng Diyos ang magbabago sa buhay ng tao. Walang mapasok sa langit na marumi. Makinig po kayo. Magpalinis tayong lahat sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen. Wala nang pangangapiran kasi ganito kasi ganito na ako lulubas ako Kaya nga babaguhin tayo ng Diyos kasi ganito nga tayo galing tayo sa kasalanan mula kay Adan at kay Eva. Amen. Ang Diyos ang maglilinis at magbabago sa atin. Di natin kaya magbago. Jennifer, magbihis ka ng damit pang babae. Amen. Ha? Yan ang hindi maintindihan at maunawaan ng mga tao sa kapanahunan sapagkat marami na ang ginawa sa Satanas. Baguhin ng babae at lalaki. Ginawa ng babae yung lalaki, pinalitan na ng ari. Ano ang ginawa ng Diyos ng babae sa lalaki? Pero bakit nagkaganon? Sapagkat matitigas ang ulo ng tao. Ayaw magtiis. Madali kasi maghanap buhay ang bading. Kaunting kot-kot ng kuko, okay na. Mahirap magmaso, mahirap magmartilyo. Kaya ang pinili, pagiging babae, masarap kumendeng. Diba? Mas masarap. Magandang mahaba ang buhok. Kaya wala na lalaki, puro babae na. Ha? Sapagkat tinatanggap na. Sila na yung nagpa-fashion show, hindi na yung mga babae. Sila na nagsusuot ng long gown, hindi na mga babae. Kaya kayo mga babae, ayusin ninyo. Magpakababae kayo. Hindi nyo maunawaan yan. Maliban ang salita ng Diyos ay tanggapin ninyo. Amen. Hindi sapat na ikaw ay hindi nananakit ng kapwa. Hindi ka nga nananakit ng kapwa-tao mo, pero ang Diyos naman ang sinasaktan mo. Ginawa kang babae nang isilang ka sa mundo, pero nagdamit lalaki ka. At ginawa mo pa ang ginagawa ng lalaki. Sabihin mo kay ano? Walang masama dyan, sabi nila. Ilan ba ang ginawa ng Diyos na tao? Dalawa, lalaki at babae. Ang lalaki ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki. Amen. Paano kung ikaw ay tumanda na, ganun ka na lang? Naging lalaki ka, pero babae ka. May kapatawaran ka kaya? Mabuti ang Diyos! Amen. Pero kung narinig mo na ang tinig ng Diyos, huwag kang magmatigas. Gampanan mo ang pagiging babae at gampanan mo ang pagiging lalaki. Pero huwag niyo sasabihin, bakit ang nagsasalita ay babae? Di ba ang dapat lang at may karapatan na magsalita sa kapulungan ay lalaki? Sino ba nagsasalita? Yung babae? Sino? Si Jesus. Amen. Hindi yung babae ang nagtuturo sa inyo. Okay? Huwag po kayong mamamali. Pero dahil linasa na ng Diyos ang kaisipan ng babae,
mayroon ng pananalita ang babae. Subalit ang pananalita ng babae galing din sa karunungang ibinigay ng Diyos sa kanya. Amen. Amen. Kaya kayo mga magulang ha, subaybayan ang mga anak. Yan ba ay babae, panatilihin yung babae. Yan ba ay lalaki, kailangan magpakalalaki yan, ha? Sherwin, pumunta ka sa unahan. At gawin mo ang nais ng lingkod na dapat mo gawin. Huwag po kayong mamamali sapagkat hindi po sa tao si Sherwin lumuluhod, no? Ang nais lamang po ay ipakita ni Sherwin ang kababaan niya. Na kahit nasaan sa harapan man ng maraming tao ay kaya niyang gawin yan. Kailangan niyang ibaba ang sarili niya sapagkat nagkasala siyang lubos. Gilbert, Bernard, doon kayo sa likod ni Sherwin. Beverly. Sige po, tuloy tayo habang si Sherwin ay nakaganyan. Dito po kasi kakaiba, no? Kailangan po kasi maging matatag ang bawat isa. Kung siya po'y patatawarin kapag daka, hindi po madali yung kasalanan ginawa ni Sherwin, kailangan po niya pagdusahan talaga. Sapagkat siya po ay lingkod. Wala pong lingkod na mabuhay. Ibig sabihin, hindi talaga lamang ng hangin. Kailangan pong matatag. Kahit tinatawag ka ng sanlibutan, kailangan maging matatag ka para sa Diyos. Sa Diyos ka lamang hahawak. Sapagkat maraming pakanasi ang kaaway. Kung lahat ng pakanan ng kaaway, pakikinggan mo at susundin mo, babalik ka mas masahol pa kaysa sa dati. Dito po ang paningin. Ako pa po ito, hindi po yung Holy Spirit, pero ang karunungan po taglay po ay bigay din niya. Sa pamamagitan po ng karunungan ng Diyos, magsasalita po ako sa inyo. Bilang isang ina, nais kong makapag-aral ang mga anak ko. Pero bilang isang ina, na walang hanap buhay, paano ko mapapag-aral ang mga anak ko? Simple lang po ang ginawa ko, nagtiwala ako sa Diyos. At habang nagtitiwala ako, ay gumagawa ako para sa Diyos. Hindi po ako nagtutulog-tulog. At ang ganitong gawain ay pinakamataas na tungkulin para sa Diyos. Mataas na tungkulin po ito, kaya hindi po ito babaliwalain ng Diyos. Ang umarap sa tao para ipangaral ang salita ng Diyos ay hindi madali. Kapagkat ikaw ay susuriin ng mga taong makikinig sa iyo. Pero dahil sa sinabi po ng Diyos na anak, hahayo ka, hindi ikaw ang gagawa ako. Pupunta ka lang ako magsasalita. Amen.